Hello mga busing mga madam, good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Kumusta kayo mga busing mga madam? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po kayong lahat mga busing mga madam. Okay, bago po ang lahat, please dalawin ninyo ang aking YouTube channel. Okay, pag nakita nyo ang notification, click nyo lang yan mga busing. Pag nakita nyo ang toldukan nyo lang yan mga busing mga madam, okay? At nang makita nyo lahat ng mga in-upload ko sa aking YouTube channel. Kung ano man nakalagay dyan sa FB kong pangalan, ganon din po sa aking YouTube channel mga busing mga madam. Okay, nandito na naman po ako, ang inyong driver sweet lover na vlogger na nagbibigay sakit ng ulo at sama ng loob sa mga didilis. Diba? Okay mga pusing mga madam, sa aking mga follower, mga pusing mga madam, maraming salamat sa aking mga follower sa aking FB. We love you all mga busing mga madam. Salamat po talaga sa inyo mga busing mga madam. Sa hindi pa po nag-follow sa aking FB, please follow, like and share. At mag-comment din po kayo mga busing mga madam. At aking babasahin at magre-reply naman po ako mga busing mga madam. Okay, pag-usapan natin itong ating mahal na Vice President na walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Itong si Inday Sara mga busing mga kasama, kabaliktaran. Siya ay travel ng travel, ang atin namang Pangulo trabaho ng trabaho, di ba? Tapos pagdating sa rating, siya pa rin ang pinakamataas, number 1 sa mataas na rating, samantala ang ating mahal na Pangulo lagapak ang kanyang rating. O di ba? Paano nangyari talaga itong rating? Ayon sa aking nakalap na balita, yung Fall of Asia rating daw yan pala ay pag-aari na ayon sa aking balita lang, pag-aari daw ni Bongo. Kaya pala laging mataas ang rating ni Inday Sara sa Fall of Asia at saka si Robin Padilla at lahat na kaalyado ni Bongo, lahat na mataas ang rating dahil ang may-ari pala ay si Bongo. Balita lang yun mga busing talaga naman grabe. Kaya pagdating sa rating na talaga hindi na ako maniniwala kabaliktaran talaga mga busing Pero yung mga ating presidente, trabaho ng trabaho, nagliikot sa buong Pilipinas. Nung nakaraang araw doon sa Davao City, namibigay siya ng mga tulong sa nangyari doon sa Davao City, yung binaha, di ba? Binaha, nagbibigay, tapos binastos pa nila. Anyway, hindi naman yung ganun talaga, mga DDS yan Davao Davao Duterte yan So hindi mo maiwasan na may mambabastos talaga. Okay lang yung mambastos, wag lang nilang below the belt ang gawin nila sa Pangulo. Kasi mayroon namang may tawag nito, mayroon namang mga security ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Okay lang yung mambabastos, go ahead, malaya kayong mambastos sa ating mga Pangulo. Wag lang below the belt kasi may paglalagyan kayo. Ibang aming Pangulo parang cheese yan kapag nag-move yung phone ng mahal na Pangulo o di kaya yung king niya, marami nang makukulong kapag nag-move ang ating mahal na Pangulo sa cheese. Parang laro lang yun parang damay. Pagka naglaro yung si mahal na Pangulo, kapag nadama kayong lahat, marami na naman makukulong. Okay, balik tayo kay Sara. O diba? Samantala ito si Sara, travel ng travel, pero wala na namang mangyayari. Pagdating doon sa kanyang pupuntahan, ang gagawin niya, dinadown niya ang Pilipinas. Diba? Binabagsak niya ang Pilipinas. Hindi niya alam na siya ay Vice President na kasama sa gobyerno ng Pilipinas. Talaga naman di ba? Vice President ng Pilipinas siya, sobrang talino Naalala ko tuloy yung tinanong siya ng kapwa
vlogger ng isang Duterte kung ano raw yung fax silica. Hindi pa niya alam ang sasagot. Di yung kanyang advisor, legal advisor na kung sino man yun hindi niya siguro napag-advisean itong si Vice Presidente, kaya pagdating sa tanong ng fax silica nagiging tanga. Di ba mga busing mga madam, nagiging tanga ang ating Vice President. So ganyan ba ang gusto nyong humawak ng Pilipinas? Ang ating Vice Presidente kahit sa economy walang kaalam-alam sa economy ng Pilipinas. Di ba mga busing mga madam? Paano magiging kwan yan? Magiging presidente? Economy ng Pilipinas hindi niya pinag-aralan. Importante sa lahat yan. Parang kung yan di ba mga bossing mga madam? Parang kung yan salesman siya. O siya, babae siya, saleswoman siya. Maghihikayat siya ng mga businessman sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bansa. Kasi kung yan economy nga siya yung economy ng Pilipinas. Kung siya ang magiging presidente, siya yung hawak ng economy. Di ba? Siya yung mayroong nga siyang sekretary. Okay, mayroong sekretary siya. Halimbawa si Sara ang presidente. Okay? O mayroon siyang sekretary sa economy o secretary, mayroon siya. Pero ang tanong, siya pa rin ang haharap sa mga businessman, sa mga investor. Siya yung haharap. Ganitong gawin ninyo. Siya yung, di ba? Kasi nga saleswoman siya Ngayon, pag okay na lahat, ipapasa niya ngayon sa mga sekretary ng economy. Ang problema nga, hindi nga alam ang economy, mga busing mga madam. Di ba? Napakasakit yun mga busing mga madam. Na hindi niya alam yung mga pinagsasabi, mga busing mga madam. Ganyan ba ang gusto niyong magiging presidente? Kahit economy ng Pilipinas, kahit economy ng buong mundo, hindi alam ang mga sinasabi, hindi alam kung anong isasagot. Kapag ang international na ang reporter ang magtatanong sa kanya, baka napangangana naman uli. Baka sabihin, ano? Yung nagiging facsili nagiging facsili na manghang ang kanyang bibig. Tingnan natin okay, tingnan mo yung ating mahal na Pangulo. Kahit sa mo siya ilagay, kahit sa economy ilagay mo siya, di ba? Kaya nga maraming investor ang pumasok sa ating bansa dahil sa galing at husay ng ating mahal na Pangulo. Kaya niyang harapin ang mga businessman sa iba-ibang panig ng mundo, mga investor sa iba-ibang panig ng mundo, kaya niyang harapin, kaya niyang makipagsabayan sa mga salitang Inglisan. Di ba mga bossing mga balam, napakaganda. Samantala ang ating Vice President na magaling sa lahat at pinakamataas lagi ang rating pagdating sa mga interviewhan, pass ako dyan. Pagdating sa mga interviewhan na sorry, hindi ko masasagot ang mga tanong mo, next please. Diba? Kaya wala talaga mga busing mga kawawa ang Pilipinas kapag ang ating Vice Presidente ang nagiging President ng Pilipinas, kasi walang alam ang kanyang utak, kundi ang alam lang niya paano siya magkulimbat ng pira ng kaban ng bayan. Di ba mga busing mga bana? Kaya iba talaga ang kwan. Iba talaga yung matalino ang ating presidente at mabubo ang vice presidente. Magkaiba po talaga yung mga busing mga badam, kasi hindi po pwedeng ipagsama ang ilog at ang dagat. Kasi mag-iiba po ang kulay kapag nagsama ang ilog sa dagat, at magiging malabo po ang ang tubig ng dagat pag sinama ang ilog pag sinama yung ilog sa dagat. Kaya po inalimbawa ko yan si Sara, kasi si Sara ay ilog, hindi mo pwedeng ipaghalo sa dagat kasi lalabo
po ang tubig ng dagat. Kaya malabong magiging ngayon, gusto mo bang maging presidente si Sara Duterte? Ha? Kahit na yung mga tanong hindi niya alam ang sasagot, di ba? So economy yan eh. Yung Paxilica, economy yan eh. Yan yung mga investor sa US na maghahakot ng billion at dollar dyan sa ating sa Pilipinas. Kahit na anong tawag nito, kahit na hindi pa masyado napag-usapan pa masyado, hindi pa masyado ma-approve kasi nga dadaan pa yan sa kung saan sa Kongreso, sa Senate of the House. Pero sana ma-approve yan dahil maghahakot yan ng billion dollars sa Pilipinas. So hindi naman basta-basta ang gobyerno ng Pilipinas ilagay nila sa alanganin yung Pilipinas diyan sa project ng Fox Silica, di ba? Kasi nung maghahakot po talaga ng pira yan ng especially mga trabahante. Kasi napakaganda yung Fox Silica kung ma-approve, di ba mga busing mga ganap? So gano'n lang po. Sara Duterte, aral din pagdating sa economy kasi mahirap yung hindi mo alam yung economy ng Pilipinas, economy ng buong mundo. Patay tayo dyan. Kailangan mag-aral ka rin sa paano mag-deliver ng salitang English. Kasi yung English mo talagang English barok eh. Yung talagang totoo, Madam Vice President. Mag-aral po kayo sa pag-i-English, paano magsalita ng English. Okay? Talo po kayo ng anak ko. Yung anak ko po napakagaling magsalita ng English. Talo nga ako eh. Pagka ini-English na ako ng anak ko opo, Tagalog tayo mga anak nahihirapan tayo magsagot sa inyo. Mga anak ko po mga English speaking, kaya dyan sa mahirap pong kaya aral din na Vice President Sara Duterte. Okay, mga busing mga anak, mahirap pag hindi ka nag-aral ng English patay tayo dyan. Mahirap mag-translation, kukuha ka ng translation kahit sa dala-dala mo yung translation kung saan ka pupunta sa buong mundo. Di ba mga busing mga anak? Okay, hanggang dito na lang po. Yun lang po ang ating Vice President na magaling at pinakamahusay na Vice President sa balat ng lupa sa Pilipinas ay travel ng travel, samantala ang ating mahal na Pangulo trabaho ng trabaho sa Pilipinas. Nung isang araw nasa Davao at ngayon na naman ay nasa Tarlac nung nakaraan. Di ba? Kaya wala na po. Talagang ganyan ang ating mahal na Pangulo. Ang kanyang nalalabing 2 taon talagang binubugos niya sa mga kapwa niya Pilipino. Yun lang po ang inaatupag niya. Wala nang iba kundi mahalin niya ang kanyang kapwa Pilipino. Okay mga bossing, mga madam, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Okay? At once again po, patuloy po akong na lumalaban sa ating sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Okay? Kasi love na love ko yung ating mahal na Pangulo. Please, tulungan ninyo ang ating mahal na Pangulo kahit dito man lang sa pag-vlog natin, kahit dito man lang sa social media. Di ba mga bossing? Para yung mga didilis na mga utak na yan, lagi silang nababara mga busing mga madam. Okay, maraming salamat po sa inyo mga busing mga madam. Once again, sa mga followers kong mga pinalangga ko, daghang kaig salamat sa inyo. Sa mga wala pa nag-follow, please like and share. Follow po kayo sa akong FB para makita nyo tanan ng akong mga i-upload din na sa FB. Daghang kaig salamat sa inyo mga busing mga madam. Okay? We love you all. Bye-bye. Peace.